Ako po, nag-aaway-away mga bossing dito sa Kongreso. Oo, si Toby Chanko gigil na gigil. Pero bago yan, eto munang si Abante na ang hilig maghamon. Oo, ang hilig maghamon. O, tingnan mo. Noong Tricom, hinamon niya si Joey De Vibre. Sabi niya, punta ka dito. Dito ka. O, tapos nung nandoon na si Joey De Vibre, ginulpi siya ni Joey De Vibre. Bakit? Kasi si Joey De Vibre, alam niya yung karapatan niya. So kahit babuy-babuyin siya ni Abante doon, kahit papaano, hindi siya na-contempt at saka nagmukhang cheap at iyakin etong si Abante. Eto na. Nag-eleksyon. Anong nangyari kay Abante sa kayabangan niya? Natalo sa distrito niya. Hindi ibinoto ng taong bayan. Mabuti na lang kaibigan niya si Garcia. So ngayon, nag-iingay na naman dyan. O nung nakaraan, sinong hinahamon niyan? Si Magalong. Ang dami-daming sinasabi kay Magalong, kay ganito, pangalanan niya, kay ganito, kay ganyan. Tanungin mo, kanina may hearing sila, inimbita ba? Si Magalong, hindi naman. O, hinahamon mo si Magalong na pangalanan niya kung sino yung mga sindikato dyan Tapos, may hearing kayo. First order of your hearing, dapat siya yung unang-unang pinatawag nyo. Siya yung whistleblower O, bakit wala siya dyan? Oo, nagulat ka, no? Oo, ako din, nagulat kasi katulad dyan, yung mga diskaya, pinapatawag nila. Ano lang ba itatanong nila sa mga diskaya? Yung mga sasakyan na naman nila. Si Magalong, sinasabi ni Magalong na meron siyang matrix, meron siyang mga pangalan ng mga congressman na sindikato. Bakit hindi natin pinatawag? Di ba hinahamon mo yan? Noong nakaraan, hinamon na naman niya yung mga tiga Davao. Dahil daw si Pulong, tanungin daw kung saan dinala yung pera. O ayun, nagpakita kagad si Pulong ng preba. Hindi lang si Pulong. Yung mga constituents ng mga Duterte sa Davao na hindi naman nagre-reklamo sa baha, pinakikita nila on their own yung mga flood control projects ng mga Duterte sa Davao. Di ba? Hindi na nga ginawa ng DPWH yung trabaho nila. Ginawa na ng mga residente ng Davao. Sino ba dapat ang pinakikinggan natin? Dapat ang pinakikinggan natin yung nakatira doon sa lugar na yun. Nakatira sa lugar na yun, sino? Yung mga tiga Davao. Sabi ng mga tiga Davao, wala silang problema. Ba't pinag-iinitan natin Davao? So sinabi nga ni Pulong na di ka naman nanalo. Tsaka imbestigahan nyo yung sarili nyo. Meron nga kayong sinasabi si Mayor Isko na perang napunta rin sa inyo. Hindi nyo pa ka pinapaliwanag. Tatanungin nyo na ako. Si Mayor Baste, ganun din ang ginawa. Naghamon, nagpakita. Nung nagpakita ng pruweba yung mga Duterte, wala nang salita. Tahimik na si tanga. Di ba? Yan ang problema kapag ka-attack dog ka. Akala mo kasi lahat ng mga tao kaya mong iharas. Ang problema, hindi mo naman pwedeng gawing makasalanan yung mga matitinong tao because of that, pakinggan natin itong video na to ni Toby Chanko. Hinahanap si Zaldico. Kita ko po yung listahan ng invited resource persons. Hindi po ba man natin inimbitahan si Mayor Benji Magalong? Wala Pucha yan parang nagkaroon ng kulisap. Nagkaroon ng crickets. Krok, 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 krok. Nabisto sila ni Toby Chanko rito Pucha, ang galing nito ni Chanko. Not for this hearing, Your Honor. Bakit? Bakit? Hindi ba ikaw din yung itong malaking pisngi na to? Anong pangalan nung nito? Nung Ako Bicol ba to? Yung party list niyan. Hindi ba? Sinasabi nyo, si Magalong, ang daming sinasabi, bakit hindi pangalanan? Ayan na nga ba't hindi nyo inimbita? Sabi nga ni Magalong, puros kayo daldal, hindi nyo nga ako pinapadala ng imbitasyon. Paano ako sasagot? Hindi nyo ako pinapadala ng imbitasyon. Pupunta ako dyan basta antayin ko yung imbitasyon. Pagpunta ko dyan, wag nyo akong babastusin. Basta pupunta ako dyan, makikipag-cooperate ako sa inyo, wag nyo lang akong gugunggungin dahil hindi ako nagpaka-general para lang baboy-baboy ng mga nakagraduate lang ng normal na kurso. Hindi naman nagmarcha-marcha yan.
Hindi mo nakipaglaban sa mga kriminal yan. O hindi ba? Wala pang mga napapatunayan. Marami ng pera kaya nanalo. Tapos ako na mula sarhento hanggang naging general, pinaghirapan ko. Ang dami kong mga nakalaban, buhay pa rin ako hanggang ngayon. Tapos bababuyin nyo lang ako dito. Yun ang ni Magalong. Ano nangyari? Asa na si Magalong? Pero iimbitahan po ba siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing. Hindi, sa next hearing. We have to discuss it. Natigilan si Pisngi. Natigilan si Pisngi. Ito dati tong gabinete ni Duterte tinanggal to dahil puta mas marami pang pasyal kaysa sa pasok eh. Tumaba na yung Pisngi nito kakapasyal eh. Di ba? Ito yung mga mambabatas natin ngayon, mga walang delikadesa. Di ba? Hindi marunong mahiya itong mga to eh. Kailan natin iimbitahan si Magalong at a future hearing? Hindi, sa susunod, pwede ba? Pag-usapan. Ba't yung pag-uusapan? At nang tinapay kayo, moro-moro. Yang hearing nyo dyan sa Congress, wala na yan. Kaya wag nyo na panoorin tong hearing sa Congress, yung sa Senado na lang. Kahit papaano, mas maayos pa magtanong yung mga senador doon kaysa yung mga congressman dito, puros pagdidepensa lang sa sarili. Because nandito po kanina si Bante, siya po yung nagsabi na wag naman akusahan yung House at pangalanan kung sino yung tinutukoy. Sabi pa nga ni Abante, nadadamay kaming mga matitino, ulol. Meron bang matino, hindi naman nanalo? Tapos nakaupo? Walang tino yung mga ganyan, walang hiya yung mga ganyan. Nung kaming matitino. At pumayag naman po si Mayor Magalong na tukuyin pag siya ay inimbitahan ng House kung sino yung tinutukoy niya na pinakamalaki ang nakukuha na 20%. So ang tanong ko po, bakit pa po hindi imbitahan kaagad ng committee para malaman na po natin kung sino yung tinutukoy niya, Mr. Chair? Tama! Diba? Bakit pa kasi, tinan mo ha, bawat hearing, milyon-milyon ang ginagastos natin. So kung sa isang hearing, marami tayong mga expose, the better. Yung taxpayers' money na gamit ng tama. Pero kung saka na natin ipatawag, maghanap muna tayo ng baho niya. Para pag pinatawag natin siya dito, pwede natin siyang gulpihin. Siguro wala pa silang nahahanap na baho ni Mayor Magalong kaya hindi pa nila pinapatawag. Kasi ba't hindi natin pinatawag? Hamon kayo ng hamon. Papatawag na lang natin sa susunod kailan, sa susunod na hearing. Hindi, pag-uusapan kung kailan tatawagin. Di ba? Naglolokohan lang kayo dyan sa Kongreso. Kayo talaga, I think we have a commitment that we will invite him. But the commitment is not on the next hearing. Kasi... Why? Siya nga yung may mga listahan ng mga magnanakaw. Akala ko ba gusto nyo malaman sino magnanakaw dyan? Ano ba? Binibili nyo pa ba muna siya? Hindi nyo mabibili si Magalong. Ano ba kayo? Si Pinoy nga, hindi nabili yan eh. Di ba? Sabi ni Pinoy, sabi nila, wag mong ilabas yung naidikit kay Pinoy itong mamasapano ha. Ikaw pa naman ang susunod na hepe. Sige ka. Hindi ka magiging hepe kapag itinuloy mo yung mga plano mo. Anong ginawa ni Magalong? Tangina, pinaka-importante sa karir ng isang pulis ang maging pinuno ka ng kasangkapulisan. Give up yun ni Manalo. Give up yun ni Magalong. Para sa katotohanan. Kaya kung dinidelay nyo na imbitahin siya dyan, baka sakaling mabili nyo pa siya, hindi kayo magtatagumpay, sir. Matinong tao yan eh. Marami po tayong pag-usapan. In fact, gusto natin isa-isahin yung mga Sims construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Ayun nga. Ba't nyo pinapatawag yung ayaw magpunta? Yung gusto magpunta, ayaw nyo ipatawag. Baliktad din ang mga utak nyo eh. No? Parang yung mga kokote nyo nasa talampakan yata, natatapak-tapakan nyo na eh. Iimbitahin nyo, ayaw magpunta. Yung gusto magpunta, ayaw nyo papuntahin. Walang Diyo naman Ito yung alam ng mga tao na gustong malaman yung katotohanan. Hindi. Gusto na yung malaman yung katotohanan yung kay Magalong.
Oo, dapat nga si Magalong, imbitahin din ng Senado eh. Hindi nga rin iniimbita ng Senado. O, pero hindi naman Senado ang kaaway ni Magalong, kayo eh. Mga congressman gigil na gigil sa kanya eh. Si Richard Gomez, si Abante, si Chua, kayo. Gigil na gigil kayo kay Magalong. O, tapos hindi niyo inimbita si Magalong. Paktay ka diya. So, ibig sabihin, we are united with Mayor Magalong on his commitment for against corruption, for him to name the 67 lawmakers, no question. But he will be required in this committee to do it on their own. State 67 lawmakers who are contractors first. Second, lawmakers who are allegedly receiving 30 to 40% kickback. That will come in due time. That is the commitment of this committee. Hindi mo naman, charot mo lang kami. Kailan nga? Dahil mo sinasabi eh. Kasi sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung Committee on Appropriation. So hindi pa ba mas mabuting i-address na po natin? Kasi oo nga, bakit pa kayo magpapaligoy-ligoy? Bakit pa kayo makikipag-usap sa mga kontraktor kung kay Magalong pa lang marami na kayong impormasyon na makukuha? Oh, bakit iniimbitan nyo yung mga kontraktor na ano ba yan? May mga script na ba kayo with contractors? Kailangan isalba kayo ng mga kontraktor, ganon? Kasi parang sinalba sila nung DPWH eh. Wala daw politiko nasa likod. Ako lang. Oh, parang meron na silang taga-ako kagad. Magkano kaya bayaran sa ganyan? ito po, si Congressman Abante, nadinig ko po yung interview nyo. Sabi nyo po, dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. So, Congressman Abante, you're being asked. Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, to show Hindi, ikaw yung hamon ng hamon, tas magtatanong ka. Dapat nga, siya ang unang-una mong pinapupunta dyan eh. Ikaw yung nagsabi, pangalanan niya eh. Tapos ngayon, magtatanong ka. na talagang seryoso tayong imbitahan siya. Talagay ko. I just have one. Mr. Chair. Before speaking, I have one question lang po to Congressman Chaco. Is this part of your interpellation or what is this? Okay. All right. It's part of my 5 minutes, Mr. Okay Chair. po. All right. And after this, I will have no further questions because this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung ayaw natin imbitahan si Mayor Magalong sa agarang panahon, magkakaproblema tayo sa credibility niyan. But I think we have to state for the record as well that in many public forums, Mayor Magalong has labeled the committee as merely a moro-moro committee. Oo nga, o di dapat lalo nyo siyang ipatawag dyan. Sinisiraan niya pa pala yung committee nyo. O di dapat lalo ipatawag dyan. Kasi yung mga vlogger, di ba? Natatandaan nyo yung mga vlogger. O nag-post lang sila sa social media. O masyado yung pinersonal, pinatawag nyo kagad. Tinawag lang kayo ng mga vlogger na ganito. Wala namang pinanganalan yung vlogger. Sinabi lang ng vlogger na yung mga anak ng mga congressman nagtatrabaho sa nag-aaral sa ibang bansa. Di ba, gigil na gigil kayo. Pangalanan nyo. Ginaganon nyo yung vlogger, di ba? Sino yung congressman na sinasabi mo? Hindi, sa pangalanan mo. Di ba ganun kayo? O, ayan, nililabel kayo ni Magalong na moro-moro. Patunayan nyo na hindi. Imbitahan nyo siya dyan, tapos tanungin nyo siya, o sir, ba't mo sinasabing moro-moro kami? Ah, di ba? O, para sana eh. Paano niya sasagutin kung hindi nyo naman siya inimbita?